Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Manong po. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan lahat. Samahan niyo po ako muli at magkaroon po tayo ng komentuhan mga kababayan. Bago po tayo mag-umpisa, magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan mang bansa o sulok ng Pilipinas, sulok ng mundo, tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin dahil yung ginagawa naman po ng ating bagong Pilipinas yata ay puro pagdidribble mga kababayan. Dribble sila ng dribble sa issue na talagang pilit po nilang dinadala sa Vice President para po matabunan lahat ang issue ng ang issue natutuklasan po ng mga Pilipino sa bagong Pilipinas, lalo po sa kapirahan. Sa kapirahan at lalong-lalo din po sa trabaho po nila sa ating bansa. Yung hindi po nilang natatrabaho, pagkukulang po ng ginagawa po nila sa atin, trabaho, kailangan po nilang dalhin sa mga Duterte. At kasama na rin po rito ang ambisyon mga kababayan. Ambisyon, syempre po, kapangyarihan, hindi na po mawala sa kanila. Ito po, pag-usapan po natin na walang kamatayang impeachment mga katambay, na hindi po natin malaman kung kailan po nila tatapusin itong impeachment. Napakatagal na po nito mga tambay. Lumipas na po ang taon. Ngayon, ito po. Napakarami po. Mga mambabatas po. Mga dating mambabatas. Mga angkor. Talagang sila mismo. Pati presidente. Mga katambay ay nasangkot din po rito sa impeachment. Painggan po natin ang kanilang mga pahayag. At komentuhan po natin mga kababayan. Ito po. Painggan po muna natin ang isang dating senador mga katambay. Ang dating senador, pakinggan po na natin ang kanyang stand about sa impeachment po ng Vice President. Siyempre yung INC, of course, karapatan naman nila yan kung gusto talaga nila magkaroon ng ganyan, mga rally. Pero kahit marami ang numbers nila, sa halimbawa talaga yung rally na yan ay marami silang members talaga na magpa-participate dyan. That does not eclipse the fact o hindi yan, ibig sabihin nun, minority pa rin sila. Yung minority ang posisyon nila. Kasi yung surveys nga, iba yung sinasabi. So gaano man kalaki, halimbawa malaki talaga magiging rally ng INC, magmomobilize sila. That does not mean that that is really the wish of the majority because the survey results show otherwise. So, at ibig sabihin din nun is that sa tingin ba nila, makukonvince nila yung karamihan ng mga miyembro ng House of Representatives o ng Kongreso na wag na ituloy yung impeachment? Syempre yung mga miyembro naman ng House of Representatives, titingnan din o tinitingnan din nila yung resulta ng survey. Makikita nila na mas marami yung gusto, lalo na yun sa Northern Luzon and Southern Luzon, 50% or 52% yung gusto ng impeachment. So, kung ako ay congressman or congresswoman dun sa mga constituencies na yun, syempre pakikinggan ko yun, siseryosohin ko yung resulta ng survey. So yun po mga tambay, ang pahayag po ni dating Senadora Laila de Lima at nakulong po at nakalaya na sa issue po ng droga mga katambay. Ngayon po, nakatutok po siya sa impeachment po ng Vice President at ang kanyang question ay survey daw po, napakataas daw po ng survey na gustong ma-impeach ang Vice President dahil po napakalaki daw po ng porsyento mga katambay. Isunod naman po natin itong isang broadcaster po at dati pong commentator ni Pastor Kibuloy mga katambay. Naku, paano kaya ito? Naninindigan po ang mga nag-file ng impeachment laban kay Sara Duterte na dapat ay ma-impeach or dapat ituloy ang impeachment. So medyo masalimot po itong usapin ito. Kasi si dating Senador Laila de Lima na tagapagsalita ng unang nag-file ng impeachment, ito yung civil society group, dapat daw manaig pa rin ang kagustuhan ng mamamayan. Ang pinagbabasihan kasi ni dating Senador
ay yung 41% na resulta ng survey na pumapabor sa impeachment at 35 lang ang ayaw ng impeachment kay Sara Duterte. So, pakinggan natin. Yan mga katambay, ganon din po ang sinabi po ni Mike Abe. Nakasuporta po siya sa pahayag ng dating senadora at nakulong po at nakalaya na sa issue po ng droga sa Muntinlupa, mga katambay. Sa survey pa rin po. Pero tingnan naman po natin, pakinggan naman po natin ang mga congressman. Isa po sa committee ng Quadcom, mga katambay. Quadcom Committee. Pakinggan naman po natin ang pahayag po ng isang Congressman Abante po ng Maynila sa committee po ng Quadcom. Hindi raw nakikita ng ilang leaders sa House of Representatives na matatalakay pa ang impeachment complaints laban kay VP Sara. Sabi ni Representative Benny Abante, dapat tutukan muna ng Quad Committee ang investigasyon sa mga irregularidad at POGO issues. Si Executive Secretary Lucas Bersamin naman, naninindigan na pareho pa rin ang pananaw ni Pangulong Bongbong Marcos sa issue na hindi dapat bigyan ng atensyon ng impeachment dahil aksaya lang ito sa oras. Ayan mga katambay, ang pahayag po ng isang congressman po na si Congressman Abante na hindi na po matatalakay ang impeachment daw po ng Vice President at hindi uusad. Pero tingnan naman po natin ang pahayag naman po posisyon ng Pangulong Marcos sa impeachment naman po. Nananatili namang matatag ang posisyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, nananatiling hindi sang-ayon ng Pangulo na dapat ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa harap na rin ito ng isinagawang peace rally ng Iglesia ni Cristo kahapon. Nobyembre ng nakaraang taon nang sinabi ng Pangulo na pag-aaksaya lamang ng panahon sakaling umusad ang impeachment laban sa ikalawang Pangulo at walang Pilipinong makikinabang sa prosesong ito. Ipinunto pa ng Pangulo na sakaling matuloy, matutuon lamang ang oras at atensyon ng mga mambabatas dito imbes sa mga bagay na pakikinabangan ng mga Pilipino. Ayan po, pahayag po ng Palasyo, mga katambay. Pahayag ni Abante, ni Congressman Abante, pahayag po ng broadcaster na si Mike Abe, pahayag po ng dating senadora na nakulong po sa issue ng droga sa Muntinlupa. Ayan po, magkakataliwas po, mga katambay. Magkakataliwas po, magkakakontra, mga kababayan. Dahil po sa issue po ng Vice President. Dahil nga po, yung sinasabi nga po natin, komento na inyong likod, kailangan po nila i-dribble ang mga natutuklasan po ng taong bayan, lalo po sa kaperahan po ng mga taxpayer, kaperahan ng Pilipino, sa kabangyaman ng bansa, na napakarami pong korupsyon na natutuklasan di umano, pati po ang Vice President, ang sinabi po, pati po ang First Lady, ay mayroon pong involvement sa korupsyon, di umano, at ganun din po ang dalawang tao at na nasa kamera. Yung isa po ay pinatalsik na raw po, sinibak na, si Saldico, at nananatili pa raw ng isa pa na speaker, Martin Romualdez. At ang sinasabi rin po ng ating dating Pangulong Duterte, napakaraming inistapa na pera ng Pilipino, ang bagong Pilipinas, PhilHealth, GSIS, SSS, at ang pera natin sa Land Bank na nilagay po sa ating pinasok nating investment na Maharlika Investment Fund. Kamusta na po at ang ating mga kagintuan sa Central Bank. Kailangan po nila ito i-dribble para po mawala, ma-twist lahat ang issue po na pumuputok po sa Pilipino, nalalaman ng mga Pilipino. Lalo na, siyempre, flood control pa lang. How many billions? At siyempre po, yung issue po na isiro mo ang subsidy ng PhilHealth. Kailangan po matabunan yung issue na yan. At siyempre po, yung napakalaki po na pondo natin na 6 trillion mahigit. Pero napakaraming programa po na hindi po na-budgetan at karamihan po ay natapyasan pa. Pero natutukan po nila at nalagyan nila ng malaking budget, siyempre, ay ang kanilang ayuda, lalo ang AKAP. Meron na tayong 4-piece, tinapyasan pa ng hindi bababa sa 50 billion
pesos. Di umano, mga tambay. Kailangan po nila pagtakpan at pagtakpan yan. At isa pa, demolition job, political motivated, political harassment sa mga Duterte. Lalong-lalo na po sa Vice President na siyempre alam naman po natin, lagi kong ulitin, di ba? Na nagpahayag na po ang Vice President na talagang malaki ang chance o posibilidad na siya ay tatakbong Pangulo ng Pilipinas. Kasi naaawa siya sa mga Pilipino. Naaawa siya sa ating bansa. Dahil nakikita po ng Vice President na sobra pong pagsamantalahan di umano ang ating kayamanan, kasalapian. Siyempre po, pati po ang ating batas, mukhang pati ang ating batas ng Pilipinas ay naaabuso po yata sa bagong Pilipinas, mga kababayan. Kaya dito po, ano po ang kwenta? Walang kwenta, di ba? Walang power. Nagkakagulo. Kahit magsalita ang Pangulo na hindi niya gusto at against siya sa ginagawa at ipinupus na impeachment ng mga congressman sa institusyon ng Kamara, wala naman po silbi ito. Continue pa rin po. Nandyan pa rin po. Dire-diretso po rin. Dire-diretso ang nagkritiko at talagang dire-diretso po. Lalong-lalo po ang grupo po ng CPP, NPA, NDF, Makabayang Black at syempre po sa pangunguna pa ng dati pong senadora at nakulong sa issue na droga. Ngayon ay malaya na po sa bagong Pilipinas. Kauna-unahan po siya nag-file ng impeachment sa Vice President. Hindi po nila magugustuhan na ang Vice President ay maupong Pangulo ng bansa, mga katambay. Kaya nakikita nyo po na parang nilalaro lang po. Parang alam nyo yung plaka, lumang tugtugi na. Mga lumang tugtugi na. Saka nakikita po natin na walang pangil. Walang pangil ang salita ng Pangulo ng bansa. Hindi po katulad nung panahon po ni dating Pangulong Duterte. Meron pong issue at talagang niluluto na impeachment po ang Kongreso nung panahon po kay dating Vice President Sara Duterte. Isang salita lang po ng dating Pangulong Duterte, tigil na po, stop na po ang niluluto po nilang impeachment sa dating Vice President Leni Robredo. Isang salita lang po ng dating Pangulong Duterte. Kasi meron siyang yagbols. May power. Pero ngayon, wala po. Wala tayong nakikita. Komento na inyong lingkod. Wala po yatang yagbols at power ang salita ng Pangulong Marcos Jr., mga katambay, pagdating po sa institusyon ng Kamara. At ganun din po, wala rin po siyang power ang kanyang salita. Siyempre, sa mga grupo po ng sumusuporta sa CPP, NPA, NDF, mga katambay. At sa dating senadora, Laila de Lima, at nakulong sa issue ng droga, nakalaya na, issue sa droga sa Muntinlupa, mga katambay, ay wala rin pong power ang boses ng isang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga katambay. Kahit po yan, pati si Abante, si Atras Abante po, ang sinasabi po nila, si Congressman Abante, ay talagang hindi niya po magugustuhan sa panahon po ngayon na malapit na po ang halalan. Magugustuhan po ba ng isang Congressman Abante na kasama siya sa magi-impeach sa isang Vice President na napaka-popular at walang kasalanan, walang itinatagong kasalanan? Mismo ang COA ay nagsasabi ng walang korupsyon ang Vice President. Kasi kung may korupsyon ang Vice President, matagal na po yan hinayag at hayag na hayag po yan sa COA. Ilang taon na. 2022 pa. Ngayon ay 2025 na. Wala pa rin silang matibay na hawak na ebidensya. Puro media mileage lang para siraan ang kredibilidad ng Vice President. Mga tamay. Ganyan po yun. Kaya dito po, dire-diretso pa po yan. Kasi pagka meron tayong presidente, komento na inyo yung lingkod na walang power ang salita, walang power, walang yagbols ang presidente, hindi katulad ng dating Pangulong Duterte, may power ang salita, may yagbols pagdating sa mga politiko.
Ngayon po ay kabaliktaran po yata ng dating Pangulong Duterte ang isang Pangulo natin ngayon, Ferdinand Marcos Jr., mga katambay. Hindi siya so sinusunod. At yan parang strategy lang po yata yan. Komento na inyong likod. Isang strategy. Pahabain mo ng pahabain ng issue sa Vice President para lahat ng problema ng bagong Pilipinas at magiging problema ng institusyon ng Senado at Kamara ay mapagtakpan ng issue sa mga Duterte. Di po ba mga tambay? Komento na inyong likod. Kaya dito po, wala po tayong aasahan dito mga kababayan. Pagwawaldas, isang damukal na niwawaldas ang pera natin. Walang lubay na pamumulitika na wala naman po itong patutunguhan. Kung ito'y itutuloy nila, tuturuan lang po nila lalong magalit ng husto ang taong bayan at baka ito pa ang ikabagsak ng Pangulong Marcos Jr. Mga kababayan, komento na inyong lingkod. Ikababagsak po ito. Bagsak na nga po sa mga Pilipino at mabaho na nga po. Di umano, sa mga Pilipino, administrasyon po ng Pangulong Marcos, mabaho na po Napakabaho na po, mga kababayan. Mabango na lang po ang mga administrasyon ng Pangulong Marcos, real talk. Mabango na lang po sa survey. Survey na lang po na hindi po yata nila nababayaran. Lalo po sa mainstream media, sa social media na mga hindi rin po nababayaran. Diyan na lang po sila mabango ang administrasyon. Pero sa puso ng tao, sa puso ng majority ng Pilipino, mabahong na po ang bagong Pilipinas, lalong-lalo po ang institusyon po ng Kamara at Senado. Napakabantot na po dahil sa natuklasan po pinasabog ng Vice President Sara Duterte sa kaperahan at ganun din ang dating Pangulong Duterte at ang issue ng Pangulo sa droga issue na hindi naman tinutuldukan, na handyan pa rin si Kati Binag, hindi pa rin nila iniimbestigahan. Mabantot na yan. Mabaho na ang administrasyon, mga kababayan. Tangi lang pong umiiral lang para bumango, kunwari mabango, kunwari malakas sa survey, pati ang pambato nila sa senatorial, dinadaan na lang po sa survey, mga kababayan. Sa survey na lang dinadaan na mga survey company na hindi kayang bayaran nila. Lalo ang social media na walang bayad, pati po ang mainstream media, hindi naman lahat nababayaran. Diyan na lang po sila, mabango. Pero pagdating ng halalan, diyan mo malalaman at diyan nila malalaman ang totoong survey, ang puso at isip ng Pilipino. Dinala lang tayo sa 3 taong pamumulitika, dinala lang tayo sa 3 taong korupsyon, di umano, pera natin at walang halos nagawang malalaking proyekto maliban sa 5,500 flood control at yung mga natapos na programa ni dating Pangulong Duterte na sila na po yata ang nakikinabang, mga kababayan. Kaya dito po, wala tayong napala, mga kababayan. Wala tayong napala kahit sino po magsasalita. Ang dating senadora na nakulong sa issue ng droga at nakalaya na, ang dating commentator, broadcaster ng SMNI, si Mike Abe, at ang congressman Abante, ay tumatakbong representative ng Maynila, mukhang nagdidelikado, kaya delikado siya, lalo na binangga niya pa ang mga Duterte, lalo siyang magiging delikado, mga kababayan. Kaya po dito po, ang talo ay ang Pilipino. Never mananalo rito ang Pilipino. Never. Ang mananalo lang sa ginagawa nila ay mga politiko. Sila ang may pakinabang. Pero ang mga Pilipino, walang pakinabang. Ubos ang pera ng Pilipino. Dahil lahat po ng ginagawa nila ay may kalakip na tax galing sa taxpayer. Ang ginagastos po sa mga hearing. Isang damukal na hearing, wala namang patutunguhan, pamumulitika lamang, demolition job. Ang talo, si Juan de la Cruz. Naubos ang pera ni Juan de la Cruz sa pamumulitika.
Ang realidad, mahal pa rin ang bilihin. Mahal pa rin ang gastusin natin, mga bayarin natin sa kuryente, tubig, telepono. Di ba? At napakalaking kawalan ng trabaho. Yun pa rin ang problema natin. Walang solusyon ang mga politiko ng 3 taon. Ngayon, mangangampanya na naman sila sa atin. Manliligaw na naman. Bagong pangako na naman, mga kababayan. Nakakalungkot. Ginagawa tayong mga gago, tanga, bobo ng mga ito. Huwag na tayo pumayag, mga kababayan. Magpakatalino na po tayo. Huwag po tayong magpabudol sa survey. Huwag po tayong magpabudol sa mga politiko. Huwag po tayong magpabudol sa mga broadcaster. At lalong-lalo po, napakarami po sa social media na ubod ng galing. Huwag po tayong magpabudol, mga kababayan. Ingat-ingat po tayo. Muli po, si Katambay Manong, maraming salamat po sa naagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. Ganun din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Thank you po, mga kababayan. At konting tiis na lang po, makakabangon pa po ang ating bansa. Hintay-hintay lang po. Talagang ganun po. Nabudol po tayo ng mga politiko at may pag-asa pa naman po. Yung talagang nakita na po natin, mga kababayan, nakita na po natin kung paano maglingkod ng 6 na taon, yung pamilya, yung dating Pangulong Duterte. Sila po ang kailangan nating muling ibalik, mga kababayan, kasi alam na natin kung paano sila maglingkod. Ngayon, dinadaan lang po tayo sa survey, sa social media at mga mainstream media na sila'y ubod ng galing, mga kababayan. Muli po, paalam, ingatan nawa, bye-bye.